Mga konteksto ng suliraning pang-ekonomiya, ang issue sa paggawa. Ang mga manggagawang Pilipino ay humaharap sa iba't ibang anyo ng suliranin at hamon sa paggawa tulad ng mababang pasahod, kawalan ng seguridad sa pinapasukang kumpanya, job mismatch, bunga ng mga job skills mismatch, at iba't ibang anyo ng kontraktualisasyon sa paggawa at ang mura at flexible labor. Dahil sa paglaganap ng globalisasyon ay naapektuhan nito maging ang workplace kung saan nagbunga ito ng pagtatakda ng mga pandaigdigang samahan tulad ng World Trade Organization ng mga kasanayan o kakayahan sa paggawa na globally standard para sa mga manggagawa. Ang ilan sa maraming naidulot ng globalisasyon sa paggawa ay ang mga sumusunod. Ang demand ng bansa para sa iba't ibang kakayahan o kasanayan sa paggawa na globally standard. Nabibigyan ng pagkakataon ang mga lokal na produkto na makilala sa pandaigdigang pamilihan. Binago ng globalisasyon ang workplace at mga salik ng produksyon tulad ng pagpasok ng iba't ibang gadget, computer at IT programs, complex machines at iba pang makabagong kagamitan sa paggawa. Ang mga pagbabagong ito ay nakaapekto sa mga manggagawa sa iba't ibang aspekto na nagbunsod ng maraming issue sa paggawa na hinaharap ng mga manggagawang Pilipino sa kasalukuyan upang magkaroon ng disente at marangal na pamumuhay. Mayroong 4 na haligi para sa isang disente at marangal na paggawa ayon sa DOLE. Una ay ang employment pillar, layuning tiyakin ang paglikha ng mga sustainableng trabaho, malaya at pantay na oportunidad para sa paggawa at maayos na workplace para sa mga manggagawa. Pangalawa ay ang workers' rights pillar, na naglalayong palakasin at siguruhin ang paglikha ng mga batas para sa paggawa at matapat na pagpapatupad ng mga karapatan ng mga manggagawa. Ikatlo ay ang social protection pillar, layuning hikayatin ang mga kumpanya, pamahalaan at mga sangkot sa paggawa na lumikha ng mga mekanismo para sa proteksyon ng manggagawa, nakatanggap-tanggap na pasahod at oportunidad. At ang pang-4 ang social dialogue pillar, layuning palakasin ang laging bukas na pagpupulong sa pagitan ng pamahalaan, mga manggagawa at kumpanya sa pamamagitan ng paglikha ng mga collective bargaining unit. Ang mga suliranin ng paggawa sa bansa. Bunsod ng globalisasyon ay mas naging mabilis ang pagdating ng mga dayuhang namumuhunan na mas pinatingkad naman ang kompetisyon sa hanay ng mga dayuhan at lokal na kumpanya at korporasyon sa bansa. Ang iskemang subcontracting, unemployment at underemployment, self-employed at contractualization. Ang iskemang subcontracting ay tumutukoy sa kaayusan sa paggawa kung saan ang kumpanya ay kumukontrata ng isang ahensya o individual na subcontractor upang gawin ang isang trabaho o serbisyo sa isang takdang panahon. May dalawang umiiral na anyo ng subcontracting. Ito ay ang labor-only contracting at job contracting. Sa labor-only contracting, ang subcontractor ay walang sapat na puhunan upang gawin ang trabaho o serbisyo at ang pinasok niyang manggagawa ay may direktang kinalaman sa mga gawain ng kampanya. Sa job-only contracting, ang subcontractor ay may sapat na puhunan para maisagawa ang trabaho at mga gawain ng mga manggagawang ipinasok ng subcontractor. Wala silang direktang kinalaman sa mga gawain ng kumpanya. Unemployment at underemployment. Ang unemployment o kawalan ng trabaho ay isang kondisyon kung saan ang mga manggagawa ay walang mahanap o mapasukang trabaho. Ayon sa Philippine Statistics Authority noong December 2025 ay umabot sa 4.4% ang unemployment sa bansa o katumbas ng 2.68 million na Pilipino na walang trabaho. Mataas ang suliranin ng unemployment sa Pilipinas sa kasalukuyan. Kaya masasabing malaki ang epekto nito sa kalagayan ng ekonomiya ng bansa. Ang underemployment naman ay isang kondisyon sa paggawa kung saan ang isang tao ay may trabaho, ngunit hindi natutugunan ng kanyang kasalukuyang trabaho ang kanyang buong potensyal o pangangailangan. Itinuturing silang underemployed sapagkat ang trabaho na mayroon sila ngayon ay mas mababa sa kanilang pinag-aralan o kasanayan.
Ayon sa Philippine Statistics Authority, noong Agosto 2025, ang bilang ng mga Pilipino na underemployed ay umabot sa 10.7% o katumbas ng 5.8 million na Pilipino. May standard na demand para sa globally standard na paggawa. At dahil sa kawalan ng oportunidad at marangal na trabaho dito sa ating bansa, ay naging patakaran na ng gobyerno ang pagluluwas ng paggawa simula pa noong dekada 60. Ang isa pa sa isyong kinakaharap ng bansa sa paggawa na kaugnay ng paglaki ng unemployment at underemployment ay ang paglaki ng bilang ng mga job mismatch. Dahil sa hindi nakakasabay ang mga college graduate sa demand na kasanayan at kakayahan ng entry requirement ng mga kumpanya sa bansa. Ipinahihiwatig nito na maraming kurso sa mga higher education institutions at mga kolehiyo sa bansa ang hindi na tumutugon sa pangangailangan ng mga pribadong kumpanya na nagtatakda ng mga pamantayan sa pagpili ng mga manggagawa. Self-employed without any paid employee. Malaking bahagi ng nasa kategoryang ito ay tumutukoy sa trabahong para-paraan o sinasabing vulnerable employment. Ang pinakamalaking bahagdan ng mga manggagawa na sinasabing vulnerable ay nasa sektor ng agrikultura. Ang isa pang malaking bahagi na bumubuo rito ay ang mga malamang gagawa sa kalunsuran na ang hanap buhay ay para-paraan gaya ng paglalako o ambulant vendor at sidewalk vendor na sangkot sa pagbebenta ng iba't ibang kalakal tulad ng candy, sigarilyo, botedyaryo, bakal at kung ano-ano pa. Ang isa pa sa mga mabigat na suliranin na kinakaharap ng mga manggagawa natin sa kasalukuyan ay ang forced labor at human trafficking at ang pag-angkop sa pamantayang internasyonal. Ang forced labor o sapilitang paggawa ay isang uri ng trabaho kung saan ang isang tao ay pinipilit na magtrabaho laban sa kanyang kalooban. Maaaring ito ay dulot ng pagbabanta, pananakot, karahasan o iba pang uri ng pamimilit. Ang sapilitang paggawa ay isang uri ng paglabag sa mga karapatang pantao at itinuturing na iligal sa maraming bansa. Ang human trafficking o pagkakalakal ng tao ay isang iligal na gawain kung saan ang mga tao ay kinakalakal o pinipilit ilipat mula sa isang lugar patungo sa iba pang lugar para sa iba't ibang uri ng pagsasamantala. Kasama sa mga anyo ng pagsasamantalang ito ay ang sapilitang paggawa, prostitusyon, sexual exploitation o pagkuha ng mga bahagi ng katawan. Ang mura at flexible labor. Ito ay isang paraan ng mga kapitalista upang palakihin ang kanilang kinikita at tinutubo sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mababang pagpapasahod at paglimita sa panahon ng paggawa ng mga manggagawa. Kontraktualisasyon. Hindi nagiging maganda ang kalagayan ng mga manggagawang kontraktual o casual. Hindi sila binabayaran ng karampatang sahod at mga benepisyong ayon sa batas na tinatamasa ng mga manggagawang regular. Dahil sa kontraktualisasyon ay naiiwasan ng mga kapitalista ang pagbabayad ng separation pay, SSS, PhilHealth at iba pang benepisyo. Hindi nila natatamasa ang mga benepisyo ayon sa collective bargaining agreement dahil hindi sila kasama sa bargaining unit. Hindi rin sila maaaring bumuo o sumapi sa mga unyon dahil walang katiyakan o pansamantala lamang ang kanilang security of tenure. Maliban pa rito ay hindi kinikilala ng contracting company ang relasyong employee-employer sa mga manggagawang nasa empleyo ng isang ahensya. Ang mga tugon sa paggawa. Presidential Decree 442 o Labor Code. Ang batas na ito ay nagtatakda ng mga alituntunin na naglalayong ingatan ang mga manggagawa at mabigyan ng batayan ang mga karapatang pangmanggagawa sa Pilipinas. Department Order 18-A ng DOLE noong 2011. Hinigpitan ang probisyon ng pagpapakontrata. Pinatingkad ang usapan ng karapatan ng mga manggagawang kontraktual, partikular na ang seguridad sa trabaho o pagkaregular at iba pang karapatang tinatamasa ng mga regular na manggagawa. Department Order 10 ng DOLE sa ilalim ng Department Order 18-02. Isinasaad dito ang pagbabawal ng pagpapakontrata ng mga trabaho at gawaing makakaapekto sa mga manggagawang regular na magreresulta sa pagbabawa sa kanila at ng kanilang oras o araw ng paggawa.
o kung ang pagkokontrata ay makakaapekto sa unyon gaya ng pagbabawas ng kasapi, pagpapahina ng bargaining leverage o pagkakahati ng bargaining unit. Mga konteksto ng suliraning pang-ekonomiya. Ang issue sa paggawa.